Welcome and welcome back. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, again, Ai Diaries. For today's video guys, gagawa tayo ng ginamos or salted fish at kinilaw na dilis. At ayan guys, yung ating dilis, tinanggalan ko na yan siya ng ulo para maganda ang ating ginamos, hindi maitim yung kanyang sabaw or sauce. Itong ating dilis guys ay 1 kilo itong ating nabili. Hatiin natin ito sa ginamos at kinilaw. Itong una nating gagawin guys ay para sa kinilaw na dilis. So ang proseso ng paggawa natin ng kinilaw guys ay lalagyan lang natin ng asin. Lalagyan din natin guys ng suka. Ibababad natin ito ng mga 5 minutes para maluto yung ating isda. Itong ating suka guys ay para maluto yung ating isda at mawala yung langsa. So ayan guys, hahaluin muna natin ng maigi para lahat malagyan ng asin at suka. Bago natin ito ibababad ng 5 minutes at ito naman guys yung ating ginamos. Ibababad natin to guys ng 1 hour to 2 hours para matanggal lahat ng kanyang tubig para hindi magtutubig yung ating gagawing ginamos. At ito naman guys yung ating mga spices para sa ating kinilaw. Meron tayong kamatis, sibuyas na bombay, sibuyas dahon, luya at 5 pirasong kalamansi. Hiniwa ko na yan siya guys para ready na. At ito naman yung ating dilis na binabad. After 5 minutes, pinigaan natin guys yung ating dilis. At ito na siya. Lalagyan na natin siya ng ating mga spices. Uunahin na natin ang paglagay ang ating sibuyas bombay. Isunod naman natin yung ating luya. At isunod na natin yung ating kamatis. Og dili na nato dugay-dugayin guys, isunod na natin yung ating sibuyas na dahon. At ito guys yung ating 5 kalamansi, sasalain natin to para mahiwala yung kanyang buto. Pipigain natin dito sa ating kinilaw. Pangtanggal din to guys ng langsa yung ating kalamansi. Malinamnam ang ating kinilaw guys pag pinigaan natin yan ng kalamansi. Nagkanda bulol-bulol na guys no, pagpasensyahan nyo na guys. At itong aking tila ay nagkalubid-lubid na sa kalisod. So ito na guys, haluin na nating maigi ang ating kinilaw. At ako'y naglalaway na habang ako'y naghahalo-halo guys. So ayan guys, yung pagkatapos nating pigaan ng ating kalamansi, ang ating kinilaw ay magdadagdag tayo ng suka. Konti na lang yung idadagdag natin guys kasi maasim na yung ating kalamansi. So ito na, titikman na natin guys yung ating kinilaw. Napakasarap ng kinilaw na dilis guys pag may partner ito na tuba. Kaso wala namang tuba dito. At ayun na nga guys, yung ginawa namin na kinilaw ay inulam namin yon. At pagkatapos kumain ay gagawin na natin ang ating ginamos. Pagkatapos guys ng 1 and 1/2 hour na pagpatulo, pinatulo natin yan ng 1 and 1/2 hour lang guys kasi kailangan ko na siyang gagawin kasi marami pa akong nakapila na gagawin kaya hindi ko na paabutin ng 2 hours. Pero mas maganda yan guys, yung tulong-tulo talaga yan yung tubig niya para hindi mabilis yung ginamos masira. Kasi pag hindi masyadong mapatulo guys ay magtutubig yung ating ginamos at mabilis siya masira. So ayan guys, kagaya niyan, damihan natin ng asin. Madami talagang asin guys ang ginamos kasi yan lang yung asin ang pang preserve sa kanya para hindi siya mabilis masira. At ayan na guys, pagkabuhos natin ng asin sa ating isda ay haluin natin ng maigi para lahat malagyan ng asin. Yung parang mabalot na siya ng asin yung mga isda. Kagaya niyan guys, o diba, lahat nalalagyan ng asin. At ayan na guys, pagkatapos natin haluin dyan sa isang lalagyan, ililipat natin yan para imimix naman natin yung iba pang isda. Kagaya lang yan sa proseso sa nauna, gayahin lang natin yan guys hanggang matapos natin lagyan lahat ng dilis ng asin.
Share ko lang guys no, yung itong ating ginawang ginamos guys, hindi ito maganda sa ating mga kidney, kaya hindi ito maganda na kainin natin araw-araw. Maganda lang ito guys pang side dish, pero hindi araw-arawin kasi nakakasira ito ng ating kidney. Pero tayong mga Bisaya, mga probinsyano, syempre hinahanap-hanap din natin to guys. Namimiss din natin tong kainin, kaya for today's video, gagawa tayo ng ginamos. Pero mas maganda guys na ikaw mismo ang gagawa ng kakainin mong ginamos para masigurado mo na malinis talaga. So ito na yun guys, lahat ng ating ginawang ginamos. Ready na yan siya guys para ilipat sa isang lalagyan. So, ang next na gagawin natin dyan guys, sa ating ginamos, ililipat natin dyan sa lagayan at hahayaan natin yan ng 3 to 7 days. Bali, ibuburo natin siya ng 3 to 7 days bago natin yan kainin or ready to serve. Ayan guys, ililipat muna natin ito dito sa ating lagayan. At after, guys, 3 days lang pwede na yan. Pero mas maganda, mas matagal sa 3 days. Pero ako'y natatakam na nga guys. Kaya after 3 days ay kukuha na ako dyan dahil maglalaga ako ng saging na hilaw. Bago natin yan guys takpan, maglalagay din tayo dyan sa taas ng asin. Para sigurado guys na hindi mamamaho, at lagyan natin ng plastic bago natin ilagay yung takip. At araw-araw natin yan haluin guys, kasi yung asin bababa yan para mapunta sa ibang pang. At ito na nga guys, after 3 days, i-check natin yung ating ginamos. Titingnan natin guys kung pwede na ba. Pwede na ba natin kainin with saging na saba. Buksan na natin ito guys para ma-check na natin kung okay na ba ito. Ayan guys, wow, kagwapa sa atong ginamos guys. Gwapa pa sa naghimo, char. So hanggang dito na lang po guys yung video natin for today. Next video guys ay kakain na tayo ng saging saba with ginamos. So yun lang po, thank you for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe to my YouTube channel. Sa mga bago pa lang, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching guys. See you next video. Bye.